Yo mga kabreds, what's up? So in this episode, papakita ko sa inyo yung problema dito sa panel gauge. Every time ini-ignition on natin, walang lumalabas na oil icon, oil indicator or yung parang takore symbol. So kung makikita nyo guys, sa video, walang lumalabas na takore. So something's wrong pagka ganito. Papakita ko sa inyo paano ko tinanggal tong oil pressure sending unit na Corolla 2E small body natin. Okay, so importante to guys, yung oil pressure sending unit kasi dito natin malalaman kung anong status ng flow or gaano kalakas yung pagbomba ng langis natin sa loob ng makina. Ang reason ko kasi bakit papalitan ko to or tinanggal ko to kasi every time nag-ignition on tayo, hindi lumalabas yung parang oil icon or oil indicator dun sa panel gauge natin. Yung parang maliit na takure. Pag wala yun guys, advice ko sa inyo, huwag nyong paandarin siya kasi hindi natin malalaman kung anong status ng oil natin sa loob ng makina. Pwedeng wala yun pero nagkakaroon ng starvation pala ng oil yung makina natin. Or indication also yun na wala tayong oil or konti lang yung langis natin. So importante lagi guys na every time nag-ignition on tayo, lumalabas yung icon ng oil sending ng oil indicator natin. So papakita ko sa inyo guys kung paano ko tinanggal to and pag-install ng bago. So let's go. Sa 2E natin guys, ang location ng oil pressure switch natin is nandito sa baba. Sa may baba nung secondary slave, kung makikita nyo. Yan, ito. So ito siya. Sa may baba siya ng secondary slave. Ito mismo. So yan ang aalisin natin ngayon. Pansin ko na sira siya kasi nga every time tina-turn ko yung ignition on, walang takure symbol dun sa panel gauge natin. Isang culprit ito guys na pwedeng ito yung sira. Pero yung pinaka wiring niya is okay naman. Chinek ko naman na kanina. Walang problema dito sa wiring. Focus na lang tayo dito sa oil pressure sending unit. So alisin natin to. Kailangan nyo ng malaking socket wrench dito para matanggal nito. Kasi malaki to eh. Malaki yung pinaka hex niya o yung nut niya. Hindi nyo basta-basta matatanggal to. Okay? Kailangan nyo ng socket wrench. Tapos ang size nito, yung socket is 27. Yan. Yan ang size niya. So fit na fit siya para dyan. Tapos kayo na lang bahala bumili guys kung anong brand, regardless naman kahit ano. Pero sa tingin ko ito lang yung panggagamitan natin kasi ng 27mm yung oil pressure unit na yun. Yung size ng socket wrench ko is 3/8. Pero kasi ang available lang na size dito is 1/2 na size ng socket wrench. So bumili tayo ng adapter. Doon sa set ko kasi ng socket wrench, kasama to yung maliit na to, yung parang extender niya. Yan, tapos kabit lang natin dyan. And then ito yung sinasabi ko guys. So kailangan pagka 3/8 kasi yung socket wrench nyo, kailangan nyo ng adapter na 1/2 para mag-fit dito, para kumabit. Pero kung may mahanap ko, kunyari guys 3/8 yung socket wrench nyo, and then may mahanap kayo na 3/8 din na ganito, mas maganda. Pero kasi sa case nito, kung 1/2 naman ng socket wrench nyo, hindi nyo na kailangan ng adapter. Pero dahil 3/8 lang kasi yung size ng socket wrench natin, kailangan natin ng adapter na 1/2. So isasalpak nyo lang dito 1/2, tapos makakabit nyo na yung pinaka-socket. Yan. So yan yung magiging adapter natin. Okay? So bunutin nyo muna to, yung pinaka wiring, connector wiring. Ang suggestion ko guys, baka kasi may tumulong lang sa baba, lagyan nyo muna ng basahan sa ilalim. Yan. So pasok na to guys. So ang bilhin nyo guys yung mahaba, yung long type na socket na 27mm para hindi nyo na kailangan tanggalin to counterclockwise. Pag natanggal na natin, pwede natin siya kunin by hand. Ayan, ikot lang natin.
Yan. Inspect natin to guys. Bakit sira na to? Or yun nga, hindi na gumagana. Napansin ko dito guys, itong plastic part na to, umiikot na to. So, bakit ko nasabi umiikot? Kasi pagka every time tina-turn ko siya, pag paikot, yan, sumasama yung black portion. Yan, umiikot siya. Yan. So, either tatanggal na siya sa pagkakadikit dun sa loob ng aluminum housing, loose na yung parang contact niya sa loob, or sign na sira na siya kasi nga parang maluwag na siya sa loob eh. So, pwedeng nag-loose na yung contact niya sa loob. Indication niya na hindi na gumagana yung oil indicator natin. It's time to replace na. Pag nangyari to sa inyo guys, ganun lang ang gawin nyo. Oil pressure unit. Yan, ito yung brand new. So same din yung size nung sa socket, 27mm. Tapos same lang din yung thread. Pero ang nag-iba is ito. Yung pinaka niya. Kumbaga yung yung pinaka contact niya, nakabaon na siya or naka-rivet na siya. So in other words, naka-fix na siya doon sa housing. Hindi kagaya nito guys, lang siya, tornilyo lang. Pero same naman, halos similar lang. Basta importante, same siya ng thread pattern. Tapos yung size nung socket niya o yung parang hex niya, dapat same lang. Basain lang natin to, yung ng konti, ng langis ito, yung pinaka thread niya. So kukuha tayo dito. Ito sa newly changed oil natin. So basain lang natin konting thread. So okay lang yun guys, kasi lubog naman talaga to sa oil. Kasi nga siya yung nag-detect ng pressure ng oil natin. Gusto lang basain yung thread para mas madali natin siya ipasok dun sa loob. And every time na pagpapalit kayo, eventually nasira na siya, madali nyo rin siyang bunutin. Hindi mapipigtas yung pinaka-thread niya. Yan. So, double check lagi guys kung swak yung pagkaka-thread natin. Iwasan nyo dito guys is mag-cross thread siya. Kasi pwedeng masira yung pinaka-thread pattern. Magkakaroon kayo ng oil leak. Yan. Pag nasigipan nyo na ng kamay, gamitan natin ng socket wrench. So, ang pagpasikip is clockwise naman. Pag na-feel nyo ng masikip na, yan, it's about time na stop nyo na kasi baka maputol yung thread eh. Yan, so nakabit na natin siya and hopefully hindi magkaroon ng oil leak. Yan, so nakabit na natin yung connecting wire nya and alisin na natin tong basahan. So next time na lang natin guys lilinisin to. Testing muna natin kung gumagana to. And suggest ko guys, make sure na bago nyo start yung makina and bago nyo testing, make sure i-clear nyo muna lahat ng nakakalat na tools nyo dito sa engine para walang magka-aberya. And make sure na sarado lahat to. Lahat ng mga nakaseal, radiator cap, oil cap, yung dipstick natin, make sure lahat nakasarado yan. Okay? Okay, so guys, testing na natin kung working yung yan, okay na, working na siya, gumagana na siya, yan. Meron na siyang takore icon or oil indicator icon. So malalaman natin guys, pagka ini-start natin is after 1 to 2 seconds mawawala na dapat yung takore. Yun, okay. So goods yung kinabit natin na oil, pressure, indicator. All good siya guys, all goods. Kasi nawala agad yung takore. So maganda guys yung kinabit natin. Magandang klase.
pag pangit yung brand guys, minsan nagloloko pa rin yung Takore. Minsan kumukurap-kurap yung Takore. Minsan nawawala, mamaya magkakaroon. So minsan hindi lang guys yung device yung problema. Baka guys meron pang other factors yon, kagaya ng talagang may tama na yung ang tawag dito, yung segunyalyo, may tama na doon, or yung mga Conrad bearings nyo, yon Conrad at saka yung mga main bearings, baka may problem na doon. So i-check nyo rin, i-consider nyo rin yun guys. Pero sa ngayon is okay pa naman yung makina natin, and okay yung kinabit nating pyesa na oil pressure indicator switch para sa Corolla 2E engine natin. Shoutout section na tayo guys. Shoutout kay T. Rick Works Official 2010 and kay Bobby Gutierrez X3M. Salamat guys sa panonood, and see you next time.